Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang Miyerkules tayo ng buwan ng Abril. Isama po natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa ating pong Isus Nazareno at napasalamat at para sa mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklulo. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na makiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, si Propeta Isaias ay nagpahayag sa kalooban ng Diyos na kanya pong ibalik muli ang kanyang hinirang na bayan at mabuklod na kanyang hinirang ayon sa kanyang tipan. Sa ating Ebanghelyo ngayon, ni San Juan, sinabi ng ating Panginoon na ang lahat ng kanyang ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos Ama na manumbalik muli at iugnay muli ang nanalig sa Diyos sa Kanya. Sa ating buhay, nangangailangan tayong magkaroon ng ugnayan na malaliman sa ating Panginoon upang ang tunay na kagalakan ay ating matamo at ang saysay at kabuluhan ng buhay ay ating makamit sa pamagitan ng ating pagpapatibay ng ating pananalig sa Diyos. At sa mga sandali na tayo nagkukulang dahil sa ating kahinaan, tayo nagkasala at nanghina sa pagpapahayag ng ating pananalig, panampalataya sa Diyos. Dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin
sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang mga nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran. Gayon din sa Sibene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat.
Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan at di na mapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pahinga at sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kahit sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang ama, ang anak, sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kaninuman ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang makikinig sa aking salita at naanalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos sa may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak naman na binigyan niya ng kapangyarihang magbibigay buhay, binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakpan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng masama ay parurusahan.
Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya inilon sa matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nasa unang Miyerkules tayo ng buwan ng Abril at ikadalawa na araw ng Abril. At ngayon, gaya ng buong linggo na ang tema natin ay litari o kagalakan, bawat araw ay meron tayong tema na siyang magpapahayag tungkol sa kagalakan na tanggap natin sa ating Panginoon. Kaya noong Lunes ay ang kagalakan ay dahil sa pananalig at kung paano ito palalaguhin. Kahapon, ang kagalakan ay dahil sa paghilom o ginagawa ng Panginoon ng pagpapagaling sa isang paralitiko. Ngayon naman, ang kagalakan ay dahil sa restorasyon o ibalik muli, ibuklod muli ng Panginoong Diyos ang kanyang hinirang na bayan. Mula sa ating unang pagbasa na nasa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 49, verso 8 hanggang 15, na ang pagbuklod muli ng kanyang hinirang na bayan ay siyang pagpapatibay ng ginawa niyang tipan. At dadalhin sila, ibalik sila sa lupang pangako ang bayan ng Israel. At hindi na sila magugutom, hindi na sila mauuhaw, ang mga bundok ay papatagi na at lahat sila ay magkaroon ng tunay na kagalakan. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 144, ang pag-ibig ng Diyos ay ganap at ang kanyang habag ay para sa tanan. Kaya ipinapahayag ng ating Panginoon ngayon paano ang pagbuklod muli, ang pagbabalik ng bayan ng Diyos at magkaroon ng restorasyon. Restorasyon o restoration sa English, sa salita ng ating Panginoon na Hebreo, ang restorasyon ay sitso. Sitso. At dahil ang ating ebanghelyo ay nasa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, ito po ay apokatastasi. Apokatastasi. O pagbuklod muli, pagbabalik. At sa Latin naman, renovatio. Sa English, restoration. Ang restorasyon o restoration ay una sa lahat, ito po ay pagbabago o pagpapatibay ng tipan na ginawa ng Diyos at pangako mula kay Abraham. Na atin pong mabasa ang pangako kay Abraham na aklat ng Henesis Kapitulo 17 at versikulo 7 hanggang sumusunod. At ang kanyang pangako na matupad ay ang pagbabalik ng tao at ilabas muna sila sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamagitan ni Moises na mabasa natin sa aklat ng Exodus. Ang restorasyon o ang pagbubuklod muli ng hinirang na bayan ng Diyos ay mayroong dalawang antas. Ang unang antas ay ang pisikal na pagbabalik ng hinirang na bayan ng Diyos sa lupang pangako o Israel. Na ito po ang ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 49. At ang pangalawang antas, ang pangalawang hakbang ay ang spiritual na pagbabalik ng tao
sa Diyos. Ulitin ko po, ang una na antas at hakbang ay ang pagbabalik ng tao, physical na pagbabago sa pagbalik doon sa lupa. At ang lupang pangako ay ang Israel. At ang pangalawa ay ang spiritual na restorasyon na yun yung pagbabalik ng tao sa Diyos. At ito yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus, siya yung may kapangyarihan na ibuklod muli at ibalik sa tama na pagbuklod ang bagong bayan ng Diyos. At mabasa natin yan sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 19, verso 11 at sumusunod. Itong dalawang hakbang na restorasyon o pagbabalik ng tao na una, pagbabalik sa lupa na pangako at pangalawa, ang pagbabalik na spiritual ng tao sa Diyos ay tinatawag na teshuvah. Teshuvah ay isang salitang Hebreo na ibig sabihin balik sa Diyos. At itong pagbabalik sa Diyos ay ginagawa ngayon ng Panginoon pero hindi siya maintindihan ng mga Parisiyo, mga eskriba at ng mga pantas. Ay kanya pong sinasabi na ang pagbabalik niya ay ginagawa niya ang patuloy na paggawa ng Diyos na Ama. Sapagkat kung ano ginagawa ng Ama, yun rin ang ginagawa niya. At kung ang Ama ay nagpapahayag na kanya pong iniligtas ang kanyang bayang hinirang, nagsimula sa pamilya ni Abraham, at kanya pong iniligtas nung ito'y naging alipin sa Israel sa panahon ni Moises, ay kanya pong ibuklod muli sa pamagitan ng kanyang anak na ating pong Hesus Nazareno na kanyang salita na nagkatawang tao. Itong ginagawa ng ating Panginoon ay nagsabi sa ating Ebanghelyo ngayon na wala pong ginagawa ang ating Panginoong Hesus na sarili sa Kanya lang. Ang lahat pong Kanyang ginagawa ay dahil sa nagsugo sa Kanya. Dahil ang paghahatol ng mga tao ay depende sa pakikiisa sa pagbabalik natin sa Diyos. At hindi po sa dahil hahatol ang Ama. Ang tunay na paghahatol ngayon ay naibigay na sa ating Panginoong Hesus. Ano po ang kahulugan nitong restorasyon o pagbabalik muli? Una, ang pagbabalik muli ng bayan ng Israel sa physical na pagbabalik sa lupang pangako. Ang pangalawang antas ay ang ating lahat ng tao ay babalik sa Diyos. Nang ibig sabihin dito, tinatawag ng ang lahat, hindi lang ang bayan ng Israel para sa buhay ng kaligtasan. At ito po ang ating tema din sa ating Jubileo 2025 na tayo ay pilgrims of hope, mga naglalakbay tungo sa Diyos na may pag-asa. Ng ating pag-asa po ay ang Diyos. At dahil dito ang ating pagbabalik loob ay nangangailangan tayo na maugnay muli ng malaliman sa Diyos. At paano po maugnay ng malaliman sa Diyos? Ang unang gawin po natin ay ang pagbabago o pagsisisi sa lahat ng kasalanan, pagbabago sa ating buhay na iwaksi natin ang ating luma na sarili at mamuhay tayo sa matuwid. At pangatlo, ang pagbuklod ng ating sambayanan ng Diyos na may pananalig at panampalatayang matibay at masigla upang marubrob ang ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos, upang ang lahat ng ating tunguhin at ang gawain ay siyang pagtupad sa pagbuklod ng bayan ng Diyos na kung ano ang ipinangako niya na kaligtasan ay atin ding makamit sapagkat naging bahagi tayo sa tinatawag na spiritual restoration. So ang unang restoration, physical restoration, na ang mga tao sa Israel ang balik sa bayan, tayo naman ay bahagi ng tinatawag na spiritual restoration, ang restorasyon na spiritual sa pamagitan ng ating pagbabago o pagbalik loob ngayong panahon ng Kwaresma
At ito ay magbigay ng letare o kagalakan na siya pong tema ngayong linggo na pang-apat na linggo ng Kwaresma. Kaya ano po ang kahulugan nito para sa atin pagkatapos ng misa? Sa panahon ng misa, atin pong matanggap ang Panginoong Hesus na siyang magbigay sa atin ng kagalakan na matibay at pagpapatibay ang ating pananalig sa Kanya at maging bahagi tayo sa ibiniklod muli na bayan ng Diyos kapag tayo'y matapos na sa misa dito sa Basilica Minor at pamasang nabana ni Jesus Nazareno, dalhin po natin sa ating mga tahanan itong pagbabago, itong pagbalik loob at ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na may habag, awa at pag-ibig na ating ipadama sa konkrito itong habag, awa at pag-ibig doon sa ating mga tahanan at mga pamilya upang tuloy-tuloy po ang ating tunay na espiritual na restorasyon o pagbalik loob. Kapag ka ito'y ating ginagawa, matupad po ang tunay na paglalakbay natin sa pananalig sa Diyos na mayroon tayong pag-asa. Kapag ka hindi po natin ginagawa, na kung saan pagkatapos dito sa ating debosyon, panalangin at pagmimisa dito sa Basilica at balik uli tayo sa dati nating sarili, wala pong bunga ang ating ginagawa dito dahil hindi natin naisabuhay ang spiritual restoration o ang spiritual na restorasyon o pagbabalik sa Diyos. Balik tayo sa Diyos sapagkat siya lang ang ating kaligtasan. Sapagkat sinasabi niya na sa ngayon napakaganda po yung mensahe ni Propeta Isaias na sa ating unang pagbasa. Sinasabi ng ating Panginoon, makalimutan man ng ina na siyang nagdala sa kanyang anak. Pero sabi ng Panginoon Diyos, kailanman hindi kita malilimutan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hilingin natin ang lakas at panampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban at atin pong itutugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. At tinawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga yumao, naway makatanggap ng ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
mo kami sa'yo. Marapating yaring alay, Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib at ukupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, ang paghaing ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagpakabuti namin iyong ikinaralangal. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri siyang pais sa kalangitan, kami nagbubunyi siya kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw.
kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magputuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod tayo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Panginoong ng sinuman, sa tubig na aking bigay,
na muling mauuhaw pagkat ito'y bumubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang mong ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muli mauuhaw pagkat ito'y bumubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmasdan. Sa pag-inom ng sinuman, sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na April 3, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinudulot para sa aming kagalingan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Sa linggo ng kagalakan o litari, tayo po ay magsaya sapagkat pinagbuklod muli tayo ng Diyos. Kailangan tayong babalik sa Diyos. Ang unang restorasyon ay physical na ang kanyang bayang Israel ay nakabalik sa kanilang pangakong lupa. Tayong lahat sa spiritual na restorasyon ay
babalik muli sa pagiging bayan ng Diyos sa pamagitan ng ating pagbalik loob ngayong panahon ng Kwaresma at pagtupad ng ating misyon sa ating paglalakbay ngayong panahon ng Jubileo 2025. Ngayon na po ang Christmas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagpos ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong hilingan lalo na para sa mga ilangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Bastusan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming mulhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin King Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, waligati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.